101.7 FM Birahe. Ayos! 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 Ang susunod na programa ay isang bayad na programa. Ang himpilang ito DWXR 101.7 Kalahimo FM ay walang kinalaman sa mga sasabihin ng tagapagsalita at ng kanyang panauhin. Muli, ang susunod na programa ay isang bayad na programa. Yes, magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa programang Balita at Talakayan. At syempre, ang programa po ito ay mapapakinggan lang po dito sa 101.7 Kalahi FM. At meron din po kaming Facebook page live. Hanapin niyo lang po yung Kalahi 101.7. Ngayon po ay ka-13 na ng Disyembre. At taong 2023. Ilang araw na lang, Pasko na. 12 days to go. 12 days Pasko na po. Talagang wala nang makakapigil. No? At may mga magagandang balita do sa ating mga empleyado dyan sa gobyerno. Kasi may mga bonus yata ito. At napermahan na yata ni Pangulong Bongbong Marcos. Mamaya babasahin natin. Kumusta po sa 14 na bayan ng unang distrito ng Oriental Mindoro, sa lahat po ng mga mayor, binabati natin ng Merry Christmas. Siyempre lahat na ng barangay official, kasama na hindi mga barangay official, pati diyan sa provincial government, binabati natin yung ating mga kaibigan diyan, kay governor, kay vice governor, sa lahat ng bukal. Binabati natin ng isang Merry Christmas, at syempre kasama na yung Happy New Year. At yung kapiyastahan natin sa January 1. Binabati natin, personal natin binabati. Matagal na natin hindi nakikita si dating Deputy Speaker Congressman Doyle Leachon. Baka makikita natin sa mga susunod na araw. Binabati natin ng isang magandang tanghali. Ito yung napakagaling ding naglingkod sa ating bayan nung mayor, at syempre nung siya naging congressman. Napakadaming proyekto pong nadala nito. Hanggang ngayon ay may mga proyekto pa pong hindi natatapos, bukod po dun sa mga barangay hall. Napakadami po yung mga kalsadang ipinagawa na hanggang ngayon ay patuloy na ginagawa. At paminsan-minsan nakikita natin may mga inaugurasyon at siya mismo yung pumupunta doon sa mga proyektong bine-blessing. Binabati rin natin yung kanyang buti may bahay, si Konsehala Bukal Ronald Leachon, na napakasipag din. Talagang hindi rin papatalo pagdating diyan sa paggawa sa mga batas na kapakipakinabang sa ating syudad. Ito ay isa sa napakaraming naipasang batas diyan sa ating syudad na napapakinabangan ngayon ng ating syudad. Sa lahat po ng konsehal ng bayan ng Calapan, ganun din po sa diyan sa mga kaibigan natin Bukal, kay Bukal Idel Elano, Bukal Bong Brukal, kay Bukal Josin Niria, na napakasipag din, at talagang kita mo yung dedikasyon sa trabaho. Hindi kayang dikta-diktahan ito, mga ito. Pagdating po sa mga batas na gustong ipasa, pag alam lang hindi ito kapakipakinabang para sa kapakanan ng Oriental Mindoro, ay hindi po nila ito pinapayagan. Kahit nasabihin pa pong talo sila sa numero, sila po yung naninindigan doon sa kanilang prinsipyo na hindi sila talaga papayag. Lalo na talagang makakasama ito sa kalikasan ng ating probinsya.
Nabalitaan nyo ba yung ginawa na naman ng China, ha? Sa ating mga mga kasundaluhan diyan sa ating Philippine Coast Guard, ha? Muli binomba na naman yung ating mga barko diyan ng water cannon. Na talagang nakakalungkot at nakakagalit tong ginagawa ng China. At sila pa yung may karapatang magsabi na tayo daw ay nanghihimasok doon sa kanilang teritoryo at hindi daw dapat pinakikialaman ang kanilang ginagawa doon. Mukhang sala doon. Sala sila doon dahil meron pong tayo, nanalo na po tayo sa UNCLOS at napatunayan na yung ginagalawan natin doon ay teritoryo ng Pilipinas, kasama sa kung yung sinasabing dash line ng Pilipinas Economic Zone ay ito po ay sakop ng ating teritoryo. Lumalampas na po ang China at talagang binabiolate nila yung batas ng UNCLOS at hindi sila naniniwala dito. Dahil may mas matibay daw silang batayan, yung history. Tapos ngayon sila daw ay magrereklamo at magpapile din ng protest. Saan sila magpapile ng protest? Tribunal, husgado sila magpapile ng protesta. Ganong yung UNCLOS na nga ang may karapatan diyan na magdesisyon. At nakapagdesisyon na nga ito na sinasabi yun ay teritoryo ng Pilipinas, yung mga kinakamkam nila. Pero mamaya papakinggan natin yung naging interview natin kay Congressman Arnan Panaligan. Kasi si Congressman Arnan Panaligan, baka hindi niyo po alam, may napadagdag na committee. Ito po yung sa committee West Philippine Sea, yung problema diyan. Siya po ay napasama diyan at makikibalita tayo kung ano na yung nangyari at anong magiging aksyon ng ating gobyerno dito sa nangyaring pambubuli na naman nitong mga China Coast Guard sa ating mga tropa diyan. Binabati natin yung ating mga kaibigan dyan sa Barangay San Vicente South, kay paring Noel Del Mundo, yung primera konsehal diyan, kay konsehal dating kapitan at kay konsehal Numeriano Herrera. At doon sa iba pang mga kaibigan natin, lahat ng sanggunian ng San Vicente South, kasama na po diyan yung bagong kapitan, kay Kapitan Larry Atcha, kay Sir Larry Atcha, na siya na po yung bagong kapitan ng San Vicente South ngayon. Uy, malapit na pala yung butuhan. Naalala ko yung mangyayaring butuhan dito sa ABC, Association of Barangay Captain. Mukhang sa December 15 yata ito. Kumusta na kaya? Nakakuha na kaya ng kaalyado itong isa dito? Balita natin ito yung dating nanunungkulan diyan. Si Barangay Captain Rojas ay siya yung may mayorya ng hawak ng kapitan. Hindi lang natin alam kung may mga bumaligtad na. Kasi talagang pagdating po diyan sa halalan ng ABC, yung Association of Barangay Captain, may mga politiko pong humahawak diyan. At syempre, yan naman pong mga barangay captain, may mga loyalty din diyan doon sa kanilang mga politikong sinasamahan. Bagamat yung iba nga diyan, kahit sasabihin natin yung loyalty, nawawala po yan pagka nauopera ng magagandang sabihin natin, may offer na maganda bukod doon sa kontrata. Merong talagang nasisira yung prinsipyo, bumabaligtad At makikita natin yan sa mga darating na itong halalang ito, kung sino yung pupunta doon sa kabila at sino pupunta dito sa kabila. Kasi kailangan po yan ng mga nakaupo ngayon na makuha nila yung leadership ng Association of Barangay Captain. Kumbaga, dapat ay hawak nung isang politiko na kumaaring namumuno diyan sa city government, dapat ay kaalyado nila yung mamumuno diyan sa Association of Barangay Captain. Isa sa alam kong kumakandidato dito ay itong si Kapitan Ahoro ng Calero, Kapitan Ahoro ng Calero. At ang balita ko nung nakaraan na, pero matagal na ito, sabi, kung may katotohanan na nasa 12 na sila.
nasa 12 na yun nakukuha nilang kapitan para pumalig sa kanila. Kaya lang napakalayo ano, napakalayo pa ng hahabulin. Hindi lang natin alam ngayon sa ano sa oras na ito kung nasaan na yung bilang na kumbaga napapabaligtad nila. Maaaring may mga offer na magaganda, ano, maaaring may mga siyempre kasama diyan yung mga kontrata, no, na i-offer. Kaya makikita natin yung prinsipyo at paninindigan ng mga kapitan diyan. Binabati natin yung kapitan ng Barangay Salong, si Kapitan Cyrus Espinosa, no? At ito ay last term ngayong sa kanyang pagkakapitan ano. Patatlong term na yata niya ito kaya last term Ibig sabihin maganda yung performance na nagagawa diyan sa Barangay Salong. Binabati ko rin yung ating aking kasama diyan mga dating yung dating si Secretary Chody Arellano hanggang ngayon nandiyan pa kay Treasurer Chody Treasurer Pelic Liope. Ito yung matatagal na diyan sa party ng Barangay Salong diyan sa konseho. Yung aking dating kasama diyan sa health yung mga BHW binabati ko. Napakasisipag ng mga ito, talagang galugad ng mga yan. Yung sulok-sulok ng Barangay Salong. Kita nyo naman pagka yung isang BHW diyan dalawang BHW na ang naging konsehal ngayon diyan at nakaupo. Siguro dahil itong mga ito ay masisipag. Talagang inaalagaan yung kanila mga lugar. Kumbaga talagang hindi pinababayanan. Pagdating sa mga ayuda, talagang iniikot nila itong mga ito, ipinapaalam doon sa mga nasasakupan nilang area. Kaya ngayon nakikita natin na dalawang BHW diyan sa Salong ang konsehal na ngayon. At dyan sa yung mga barangay tanod, binabati rin natin. Masisipag yung mga yan. Pagkagabi, talagang naka-duty yung mga yan. Binabati natin sa magandang hapon na. Tanghalian pa ba yung iba diyan? Kumusta naman tanghalian ninyo? Siyempre, lagi po tayo nagpapaalala doon sa mga motorista. Yung ating mga motorista ay konting ingat po at mahirap maaksidente. Madulas po ang karsada pag minsan. Lagi pong i-check yung inyong mga preno at yung hangin, yung karga ng hangin ng inyong gulong. Titingnan lagi po at wag nang masyadong mabilis magpatakbo kasi naman makakarating din naman kayo sa pupuntahan nyo kahit mabagal sa dami, 'di ba? Nung isang araw lang may na-aksidente diyan sa parting Victoria at nakakalungkot yung mga pangyayaring ganyan. Kung kailan magpapasko ay talagang trahedya pa yung nangyayari. Ganoon din sa mga mga nagda-drive ng mga four wheels, konting ingat. Laging nasa kondisyon ng inyong mga isipan, iwanan muna ang problema pag nagda-drive. Dapat nakatutok, nakakonsentrate po kayo sa daan, mahirap pong makasabit at maka-aksidente. Gastos po 'yan at kung kayong maaksidente, gastos din po. Kaya ingat-ingat lang po. Siguro gusto ko parinig sa inyo yung isang interview ko nung Lunes ba ito kay Congressman Arnan Panaligan dahil nga 'di ba may nangyaring na namang trahedya o kaya yung hindi magandang ginawa ng China do sa ating Philippine Coast Guard ay paririnig ko po yung ilang panayam kay Congressman Arnan Panaligan. Alauna. So, kahit tinasaglit, sabi ko, may message ka sa akin Sabi ko, sige,
kahit ilang saglit, ano? Opo. Para makabati at makapag-update, ano? Opo. Kung, So, okay. Kung siguro naman nabasa nyo at nabalitaan nyo na naman yung problemang nangyari dyan sa West Philippine Sea, ano? Yung pagbomba at pagbangga ng Chinese Coast Guard do sa mga tropa natin, yung kasama pa yata dyan si General Browner nung mangyari yung insidenteng yan. Ano po ang reaksyon ng Malacanang? At syempre, ayan boy po, ano po yung plano ng Kongreso ngayon? Well, no isang araw lang, nag-hearing kami. Meron kasing Special Committee on West Philippine Sea ang Kamara at ako ay miyembro nun bilang Vice Chairman. Nag-briefing ang Navy at saka ang Coast Guard tungkol sa bagay na yan. Yung briefing nangyari bago itong pinakahuling insidente nung nakarang weekend lang, December 9 and 10. So, patuloy naman ang ginagawa ng ating Coast Guard at Navy na mag-resupply. Kasi ang story niyan, meron tayong mga tropa na nandoon sa isang barko na nakasadsad sa Ayungin Shoal. Ito yung Sierra Madre. So nagsisilbi itong barkong ito na nakasadsad na outpost ng ating sundalo, ng ating militar sa West Philippine Sea, particular sa Ayungin Shoal. At kaya nga kailangan, linggo-linggo ay tinatalahan ng supply ang mga yan at nagro-rotate din ang mga sundalo. At yun ang hinaharangan ng China, ng China Coast Guard, at yung tinatawag na Chinese Maritime Militia. Paano hinaharangan? Ay di hinaharangan ng barko, pinapaikutan ng barko. Ang tawag ay dangerous maneuver. Kung mas malaki yung kanilang barko, ay mas malakas ang loob na mangharas, kasi malaki yung barko nila . Pag binangga yung mga barko natin, ang damage sa barko natin, hindi naman sa kanila. Tapos, ang ginagawa nila, water cannon, pinapasirita ng malakas na yung tubig, parang ma-drive away. So, kahapon, nangyari uli ang bagay na yan, nag-resupply sa Ayungin Shoal at saka doon sa Baho de Masinloc. Yung Baho de Masinloc, Scarborough Shoal, malayo sa Ayungin Shoal yan. Ang Baho de Masinloc, sa may Zambales, nangingisda ang mga nangingisda natin doon, kaya nagpunta ang Coast Guard para supplyan ng pagkain at saka krudo ang mga nangingisdang Pilipino. Binomba rin ng water cannon. Doon naman sa Ayungin Shoal, sa may Palawan area yan, ay mag-resupply nga yung ating Coast Guard at Navy doon sa ating outpost. Winater cannon din at saka pinalibutan ng mga China Coast Guard. So, nagprotesta na ang ating gobyerno dyan, nag-file diplomatic protest at saka sa embahada ng China. At may statement si Pangulong Marcos na kahit anong gawin ng mga China Coast Guard dyan, patuloy nating ipaglaban nating karapatan dyan sa West Philippine Sea kasi atin yung lugar na yan Atin yung lugar na yan. So, patuloy naman ang Coast Guard at Navy sa pagpunta sa lugar na yan kahit tayo ay kulang sa gamit, kahit tayo hinaharas. Kita nyo, hindi naman tumitigil ang ating Coast Guard at Navy sa pagpapatrolya sa lugar na yan. Sabi nga ni Pangulong Marcos sa kanyang statement, hindi tayo titigil kasi atin yan. Ngayon, bakit pa natin pinagkakabalahan yung lugar na yan? Napakahalaga kasi yan po'y karagatan na ayon sa international law ay saklaw ng teritoryo ng Pilipinas. Ikaw ba, halimbawa, kung meron kang lupa, at inaangkin ng kapitbahay mo, naglalagay ng bakod ng kapitbahay mo, nag-encroach sa property mo, di ba mag-react ka? Tama po. Di ba hindi ka papayag? So, ganoon din tayo. Teritoryo natin yan. Ngayon, ba't natin ayaw ibigay? Ay, syempre, dahil atin yan, tayo dapat nakinabang sa yamang dagat na nandyan. Anong yamang dagat na nandyan? Isda. Pagkain natin. Ang mahal nga ng isda natin, nakakatawa nga, kailangan tayong bumili ng isda sa ibang bansa, particular sa China, mag-import. Samantalang yung isdang pinagbibili ng China sa atin, dyan ang galing yan, sa Ayungin Shoal, di ba? Sa Baho de Masinloc. Ay kaya nga katawa-tawa. Kaya dapat talaga yung ating i-assert. Kahit tayo ay malit na bansa, malit ang ating Navy at Coast Guard, huwag tayo papayag na basta na lang matatahimik, Ang bully, dapat ay inilalabanan din yan. Pinapakita mo na ikaw handang lumaban. Isa pa, yung ating pag-angkin sa teritoryo sa lugar na yan, o ang ating pangangalaga sa teritoryong inaangkin ng China, ay dahil ay meron diyang, meron diyang mga langis, ang ating ma-study ay may langis dyan, may natural gas. Dapat na makinabang ay ang susunod na henerasyon ng Pilipino. Diba? Hindi ang China. Mayaman na nga sila Ang Pilipinas naghihirap. Kulang tayo sa langis. Tuwing tatas ang presyo ng langis, tayo ang nahihirapan. Samantalang nandyan ang
ayon sa mga study, ay nandiyan ang depository langis. Hindi pa natin makuha kasi nga, may nangaangkin. Oh. In the future, para yan sa mga Pilipino. Kaya dapat ipagtanggol natin. Tama po, tama. Bukod po doon sa diplomatic protest na lagi po natin ginagawa pag may mga ganyan pangyayari, mayroon pa po bang naiisip na ibang paraan ng ating gobyerno para matigil na yan pambubuli ng Chinese Coast Guard dito sa ating mga sa ating mga kasundaluhan na nakabantay diyan? Una-una, mahalaga yung diplomatic protest. Sabi ng iba, bakit kayo file ng diplomatic protest wala nangyayari? Alam nyo, sa kaso, kahit yung kaso sa atin, sa local, sa civil, pag meron kang demand sa isang tao, halimbawa, naniningil ka, ay dapat, di ba, magpadala ka ng demand letter? Opo. Diba? Pag hindi ka nagpapadala ng demand letter, ay hindi po pwedeng kasuhan ng basta-basta yan. Kaya sabihin ng husgado, teka muna, ikaw ba yung naningil? Ikaw ba yung nagpadala ng demand letter? So, ganoon din sa inyong ejectment case, Pag merong nakatira sa bahay mo, tapos ng renta, gusto mong paalisin, kailangan meron kang demand letter. Na pinapaalis yung nakatira sa bahay mo. O, hindi ka basta pwede magpunta ng korte pag wala kang ginawang demand letter. So, ganyan din sa international law. Pag hindi ka nagsalita, habang ang ibang bansa ay kinukuha ang teritoryo mo, merong prinsipyo sa international law na para mo nang pinayagan, para mo nang ibinigay ang teritoryo mo. Kaya, dapat, kahit sabi lang, wala nangyayari, mag-file ka lagi ng diplomatic protest. Ngayon, noong 2016, tanda mo, nag-file ang administrasyon, dating Pangulong Aquino, doon sa International Court, dahil nga sa ginagawa ng China na pag-angkin sa ating mga isla at karagatan, yung sa Scarborough Shoal. At nagdesisyon naman yung International Court na pabor sa atin, na atin talaga yung teritoryong yan, atin yung dagat na yun sa Scarborough Shoal. At isa sa basehan ng International Court, yung ating mga diplomatic protest na i-final. So alam nila na tayo ay hindi nagpapabayak. So mahalaga yung diplomatic protest. Pangalawa, patuloy ang patrolya naman. Kailangan gawin patuloy ang patrolya ng ating Navy, Coast Guard, kahit po konti, ang ating barko, dapat ay ituloy ang patrulyang yan para hindi makaporma ng labis ang China. Maganda naman po yung ginagawa ng ating gobyerno tungkol po doon sa paghahain ng diplomatic protest. Kasi kung ma-aggravate nga po yung at least may pinanghahawakan tayo, mga dokumento doon sa mga pag-abuso nila. Ngayon na Congressman, sabi ng iba, bakit daw pwede nating i-boycott yung mga produkto ng China at saka yung mga project nila dito, i-press natin. Para pakita daw na talagang kahit paano meron tayong palag. Well, yun nga, ang problema sa Pilipinas kasi, lahat ko sinasabi, di ba, kampanya, sa mga talumpati ko, masyado tayong umasa sa mga imported na mga gamit, hindi tayo nag-produce ng sa ating gamit. At tanda mo, nung kampanya, sinabi ko nga, nung COVID nga pandemic, ultimong face mask natin, face shield, ay sa kanila kinukuha kasi hindi tayo nag-produce. So, ngayong panahon ito, hindi ganun kadali na mag-boycott ng mga China products. Pero, pwedeng gawin yan. Siguro yung mga individual na importer na dapat gawa ng paraan dyan kasi yung produktong China, made in China, ini-import yan ng mga importer dito. At yun ang pinagbibili kasi mura daw. So, bahala na yung mga importer, negosyante. Kung gusto nilang kumuha sa ibang bansa, ibang sources, maghanap sila na ibang sources, ibang sources ng gamit. Maaaring medyo mahal ng konti, pero kung ang quality naman ay mas maganda, di doon na nga ang gawin natin, pero hindi siguro pwede impose ng gobyerno kasi meron tayong kalayaan kung saan ka bibili, Ngayon, yun namang project, ayan, alam ko gobyerno may ginawa na dyan. Ilang buwan nakaraan, kinansela ng administrasyon ni Pangulong Marcos yung China funding para dun sa mga real estate trend, alam ko ay hindi na itinuloy. At maaaring iba mga proyekto na China funded daw, pero wala pa naman nare-release na pondo, maaaring i-cancel din yon at maghanap ang ating gobyerno ng ibang sources, Total, marami naman tumutulong sa atin, like Japan, Korea, o US, sa Europe, nag-finance yan mga proyekto. So, maganda nga siguro ay doon na tayo kumuha ng tulong sa ibang bansa para sa ating mga development projects. Mukhang yung ating mga kababayan na tutungo sana diyan sa sa ating mga tropa diyan, yung magbibigay ng papasko ay umatras na rin po yata, Hello,
medyo Hello. nawala ka, no? Kung yung ano, Yes. yung ating mga kababayan na nag-travel papunta diya, tatravel sana papunta diya sa ano, mga tropa natin diyan sa West Philippine Sea, mukhang umatras na rin po yata. Yun ay civilian sila, no? Oo, Hindi sila civilian, mga Coast Guard, Oo. hindi sila Navy, mga civilian sila. So, siguro nag-ingat na, ano, nag-ingat na siguro sila. Sana tinuloy din nila at nagpa-escort na lang sila sa Coast Guard natin, Ayun, no? oo. Pero siyempre, ginagana natin, mga civilian ang mga yan, eh. Mhm. At dapat din sa atin silang papurihan. Yung iba kasi nag-comment na parang negatibo, eh, na, huwag nating unahin yan hindi maganda. Opo. No? Mhm. Sumubok sila, siguro dahil delikado ang sitwasyon, Mhm. hindi sila tumuloy. No? Mhm. Kaya huwag natin silang pagharapan, total sila may mga civilian. Kasi mukhang ang balita yata ngayon ay meron din tayong mga makapili yung mga nagsusupply din ng information sa China, yung mga kababayan natin ano po. Oo. Kaya nga, nakakalungkot nga. Tingnan ko na sa Facebook, Mhm. parang pro-China pa. Sabi, ibigay na lang daw yan. Opo. Alam mo, sabi ko kanina, bakit pa tayo nagkahabol sa mga dagat na yan? Mhm. Kasi sa atin yan. At yung kauna-unahang mapa ng Pilipinas na dinroy ng isang paring Kastila Mhm. noong 1700, ay kasama nga yung mga isla na yan. Hindi ka nakalakas, ano? Opo. Malit na bansa, ang China na parang mahirang bansa, ano? Mhm. Noong 1700, yung si Padre Murillo, isang paring Kastila, siyang gumawa ng mapa ng Pilipinas, Opo. kasama ang Scarborough Shoal, kasama ang Ayungin, ano? Sa Pilipinas. So, ibig sabihin, even nung panahong yon, ano? Mhm. 400 taon nakakaraan, kinikilala na yung mga lugar na yan ay sa atin. Ngayon, sabi ko nga, dapat nating pangalagaan yan kasi nandiyan ang yaman dagat. Mhm. Ang Pilipinas naghihirap, no? Mga tao ay nagugutom. Mhm. Nag-i-import tayo ng pagkain ng isda. Nandiyan ang kayamanan ng Pilipinas sa dagat na yan. Atin na yan. Mhm. Pangalawa, ayon sa mga scientists, geologists, may malaking deposito ng langis at saka natural gas dyan sa lugar na yan. Opo. Remember, ano, yung sa Palawan, yung Malampaya, di ba, may nakitang natural gas doon. Mhm. Yung lugar na yan, ano, aduksyong yan ng Ayungin Shoal. Mhm. Kaya yun din ang pinagdudahan nga na malaki ang deposito dyan ng natural gas. Mhm. So, siguro sa darating na panahon, pag tayo nagkaroon ng kapartner, ng investor, Opo. pwedeng hukayin, pwedeng i-drill ang lugar na yan para makakuha ng langis at saka natural gas. Mhm. At yan ang maaaring makasolve sa problema ng Pilipinas. Ano kaya, hindi man sa panahon natin at wala pa tayo siguro kakayang maghukay dyan ng mag-drill na langis at saka natural gas, Mhm. para sa susunod na mga lahi ng Pilipino, Opo. no? Meron silang pwedeng pakinabangan. Mhm. Kaya hindi natin dapat i-give up yan, yung bagay na yan. Mhm. Dapat ay sa atin yan. Kaya nakakalungkot ibang mga Pilipino sabi, ibigay na lang China. Hindi pwede yung gano'n. Oo. Ano, Hindi Okay. pwede. Oo. At talagang siguro kaya gano'n lang po yung interest ng China diyan gawa po doon sa natural resources na naka-imbak diyan. Totoo yun. Oho. Totoo yun. Kasi alam mo, laki ng populasyon ng China, ilang bilyon. Ilang bilyon. Takot silang magutom ang kanilang mga kababayan kasi alam mo, communist country yan. Mhm. Ano? Baka alam mo, ang tao, pag nagutom, pwede magkalsa. Mhm. Wala silang source ng pagkain wala namang karagatan silang manawak. Kaya yung karagatan natin ang kanilang kinakamkam. Oho, tama. Oo. Hindi tayo dapat pumayag. Kung maiba naman tayo ng usapan alam ko po isa sa concern nyo yung ating bigas yung supply ng ating bigas. Mukhang taliwas po yung nangyayari ngayon doon sa sinasabi kamakailan ng Department of Agriculture na mumura yung bigas at sapat yung ating supply kasi pinag-uusapan yata ngayon yung pag-import na naman Hello. Kong. Well, ang ating stand dyan, isang araw ang ating stand dyan, Opo. ang dapat i-import lang yung kakulangan. Mhm. Yung kakulangan. Mhm. Sobrang import mo, babagsak naman ang presyo ng palay, ano? Opo. Ngayon, dapat pati, pag mag-i-import ka, huwag mong isabay sa anihan. Mhm. No? Kasi pag isinabay mo rin sa anihan na pag-import ng bigas, babagsak din ang presyo ng palay. Mhm. So, kawawa naman yung mga farmers. Mhm. At ang sabi ko nga, ay hindi maiwasan ang importation kasi kulang naman talaga ating produksyon. Opo. Pero dapat lang ating i-import lamang ay yung kakulangan. Mhm. Ba, yung kakulangan lang. Mhm. At ang ating i-promote yung local production. Kaya nga ang Kongreso naglagay ng malaking pondo para sa agriculture ngayong taong ito. Mhm. Particular para sa National Rice Program. Ating nilakihan ang budget ng agriculture. Kaya nga, dapat naman ang Department of Agriculture ang kumilos Mhm. para matiyak na
na-implement ng ayos ang ating programa sa local rice production. Naniniwala naman tayo na kaya natin ma-increase ang ating local rice production. Parang import mo, yun Opo. lang ang kakulangan. Opo. Para mapaliit yung kakulangan. At yung kulang na maliit, yun ang ating import. Ayun. Kung kaya pa kaya nating ibalik yung sinasabi nyo, 1995, tayo yung nag-export nung bigas. Well, siguro kaya balik pero hindi ngayon, ano ha? Matagal na panahon kasi masyadong napabayaan ang ating agriculture, ano? Opo. Masyado tayong umasa sa importation. Kaya maraming paraya natin, ano? Hindi, maraming mga farmers di nagtanim. Opo. Ang ating dapat gawin muna ay i-increase yung local rice production. Suporta ng farmers, ano? Binhi, makinarya, fertilizer, farm to market roads, ano? Yung mga irrigation, ayan ang ayusin, no? Then yung areas na may potential para sa rice production, yung talagang doblehin pa yun ang buhusan ng malaking pondo. Like maraming lugar sa Mindanao. Ay milyo-milyo hektarya pa yan. So, dapat yan ang buhusan din natin ng pondo. Of course, sa ating sariling probinsya, no, kahit tayo maliit ang ating land area sa production, still makakatulong din tayo sa kabuuang produksyon sa ating bansa. So dapat i-focus ang resources ng gobyerno sa mga areas na yan. At palagi ko naman makaka-increase tayo ng rice production. Opo. Kung kulang man, yung kulang na lamang ating import. Opo. Yung sinasabi niyo, alam ko madami po kayong farm project na farm to market road, at saka yung mga ayuda sa ating mga magsasaka. Mga magsasaka. Yes. Opo. Siguro ang mas kailangan daw ngayon ng ating mga magsasaka yung mga seminar, mga technician para ituturo sa kanila daw yung tamang mga pagtatanim. Ay wala po yata tayo niya sa ngayon. Meron na kaya naman kailangan talaga ma-supervise ng DA ng direkta, no? Ma-supervise ng DA ng maayos kasi yan ang mga sundalo yan ang pupunta sa mga bukid sa mga kaliblibang lugar para magturo ng teknolohiya sa magkasaka. Kaya dapat yan natutukan. Pwedeng gawin yan nagawa rin nung nakaraang mga panahon medyo lang napabayaan ngayon, ano? Hindi naging focus ang agricultural production kasi umasa lang tayo sa importasyon, ano? Kaya dapat ay ibalik yan na talagang todo ang buhos ng mga ayuda sa farmers in terms of binhi, fertilizer, makinarya, at yun nga yung research, ano? At saka yung assistance ng mga technician. Opo. Marami pong natutuwa nung mayor pa kayo dahil nga talagang yung puso nyo talagang nasa mga mga magsasaka, yung may focus po kayo sa agrikultura. Hindi nga kayo umaasa, mas mo umaasa do sa sa budget ng Department of Agriculture. Sana daw yung mga mayor ngayon, nakikita natin mukhang pagandahan daw ng pailaw ngayon. Talagang ang laki ng gasto sa pailaw. Sana daw may puso din naman daw sana para sa agrikultura dahil ang ating probinsya daw po naman, kung tutuusin, ay agricultural lang daw naman po ito. At napakaganda daw po kung may kahit papano makakapag-focus sila sa agrikultura, kahit daw lang man lang yung mga gulay. Hindi na natin iangkat galing sa ibang lugar po. Totoo yun, malaki naman ang budget ng mga LGU. Malaki ang budget nila, mga city governments, malaki ang budget. Kaya dapat pondohan nga nila ng malaki ang agricultural production, part ng agriculture para sa pondo. May sariling pondo ang city government noon para sa agriculture. Tama yung AKAP, ang Kabuhayan sa Agrikultura Program. Tinodo ko na malaki yan sa aking 7 taon. At hindi nagpapaya. Yung mga traktora, mga harvester, mga dryer, yan ay pondo ng city. So kung talagang nasa puso mo agrikultura, ay babudgetan mo ng malaki. At kaya naman yan kasi may pondo naman nga ang mga local governments. Meron siya tinatawag na IRA, yung Internal Revenue Allotment. Nagawa ko na yung nakaraan. Kaya pwedeng ulitin yan, pwedeng gayahin, no? Pwedeng ulitin. O kung talagang gugustuhin. Kasi, kawawa naman kasaka natin, ano? Nagawa ko na yun kay Mayor, pwedeng gawin yan ng mga local government officials. Ngayon naman, bilang congressman, hindi tayo nag-implement ng programa. Ang ginagawa natin, hindi tayo na-support. Hello. Kaya ngayon 2023, malaki po ang ating inilagay sa agriculture, na budget. Sa 2024, malaki pa yung ating inilagay na pera para sa agriculture. Ayun, opo. Kamakailan po ay namigay po yata kayo ng educational financial assistance
Dito sa ating mga Yes. kababayan sa Puerto Galera. Patuloy po yan. May bilang po ba kayo kung gaano nakarami yung natulungan na dito sa ating mga estudyante? Makikita ko yan. Baka ako yung kagawin, makikita 8,000 na kabataan na yan, ano? 8,000 kabataan, hubit ko mo naman sa 30 milyong piso na yan. At yan ang ginagawa natin para tulong po natin sa mga kabataan natin, ano? Ngayon, ako po ay kailangan bumalik na sa session hall, ano, sa committee meeting, ano? Tayo ay sinaysa nung medyo napatagal po yun. Isang linggo, Opo. ulit tayo, no? Sige po. Ako ay nag-break lamang, so, maraming salamat sa kasama Sandy sa iyong magbigay ng pagkakataon makapang-usap, ano ha? Opo, Sige, tinatawag na tayo sa Committee on Defense, eh. Opo. Importante kasi pag-usapan. Opo, balitaan niyo po kami. Oo, sige. Kung hindi naman confidential, lang ko, ipabalitaan ko ikaw. Opo, Ha? sige po. Maraming salamat at magandang tanghali. Magandang tanghali din. Ayun po, ang panayam natin kay Congressman sa kinatawan ng unang distrito, Congressman Arnon Panaligan. At napakaganda po ng mga sinabi niya, Kaya lang talaga madami pa sana tayong tatanong. Busy talaga po sa Kongreso. Katulad ng sinabi ko, ay yung pong problema sa West Philippine Sea ay sinama na rin po siya sa committee, sa Committee on West Philippine Sea. At kung di ako nagkakamali, ito yung pang-13 komite na hinahawakan niya ngayon dyan sa Kongreso. Talagang halos busy talaga to. Pero katulad na sinasabi ko po na hindi po nakakalimutan ng ating Congressman Arnon Panaligan itong ating unang distrito. Dahil pagkatapos po talaga ng nung session nila diyan sa Congress, umuwi po agad siya. At makikita nyo na isang araw nasa opisina na niya, talaga ang daming bisita ron. At pagkatapos ng mga problema ang kakaharapin niya sa mga bumibisita diyan sa kanya, pupunta naman po siya sa mga mga bayan, sa barangay at bibisitahin yung ating mga kababayan doon na alamin yung mga problema nila, yung mga pangangailangan po nila upang kung kayang tugunan, itutugunan po at binibigyan ng budget, lalo-lalo na po yung mga farm to market road na proyekto. At syempre yung mga kooperatiba po na magsasaka, na talagang ito sinusuportahan niya, yung kalamansi, nagpo-proseso po ng mga kalamansi para doon sa iba-ibang produkto. Meron po siyang mga ayudang binibigay diyan para kahit papaano ay magtagumpay yung yung mga proyekto ng ating mga magsasaka. Isipin nyo yung sinasabi ni Congressman Arnon Panaligan na 1995 ay nag-export tayo ng bigas noong mga panahong yun. Sana kung ipagpatuloy yun ng mga politiko nating nanunungkulan noon, kumbaga yung mga presidente natin, yung mga kung sino man yung mga nauna diyan, baka hindi tayo nagkakaproblema ngayon sa supply ng bigas. Ang problema talaga siguro parang hindi ko malaman kung sinadya na tayo maging depende sa lahat ng importasyon hindi lang naman bigas yung parang naging depende tayo makikita nyo yung kahit yung mga gulay na mga pwede namang maani dito sa atin ini-importa rin natin galing China. So anong dahilan? Siguro dahil may kumikita dito sa importasyon kaya hindi na pagbuti itong usapin natin sa agrikultura Dapat ito yung tinutukan ng ating mga opisyal noon. Dapat siguro hindi tayo nagkakaproblema dito sa mga problema sa sibuyas, problema dito sa mga gulay. Kung ito ay napagbuti yung ating agrikultura ng panahong 'yon. Baka tayo pa nag-i-import ngayon ng mga ganyang produkto. Tayo ngayon yung nag-i-import nag-i-import ng mga produktong ito. 'Di ba? Nakakalungkot. Nung panahon na 'yon, dito nag-training, tinulungan pa nating ma-liberate ang Vietnam at Korea sa gera nila. Tayo established na tayo noon. Mga panahon 'yon, kaya tayo nakatulong sa kanila nung panahon na ginegera sila. At nung ma-liberate sila, tinulungan pa rin natin sila. Dito nag-training po yung ilang mga Vietnamese, ilang Korea kung paano magtanim ng palay. Diyan sa atin sa
sa International Rice Institute, diyan sa Nueva Ecija yata yan. Diyan sila nag-training. Oh, anong nangyari? 'Di ba kabaligtaran? Nung nakapag-training yung mga yan dito, umuwi sa kanilang bansa. Oh, sila na yung nag-export at tayo na yung nag-import. Oh, kasi nakakapagtaka eh. Nakakapagtaka na parang diyan tayo tinali sa importasyon. At yun nga sinasabi ni Congressman Arnold Panaligan, dapat hindi tayo natali diyan sa importasyon, hindi tayo nasanay eh. Hindi tayo nagdedepende doon sa ibang bansa. Dapat ang pinagbubuti natin yung sariling atin na lalo-lalo na yung mga pangangailangan natin. O di ba kahit naman doon sa mga sasakyan, sa totoo lang ang kwento nito yung Korea, pagkatapos ng gera nagpadala daw ng mga Pilipinong mekaniko diyan sa Korea para i-training yung mga Koreano na yan. Tayo established na tayo sila tinutulungan natin. O training ng mga mekanikong Pilipino yung mga Koreano, ano nangyari? Baligtad. Sila yung nakapaggawa ng mga sasakyan, yung Kia, yung Hyundai. O tayo nanatili tayo doon sa mga sasakyang yung mga saraw. Samantalang kung tayo na-develop ng panahong yon, yung technology ng paggagawa ng sasakyan, madaming trabaho ng siguro nalikha. Isipin niyo yung gobyerno sa dami ng sasakyan na ini-import ng gobyerno, kung Pilipino lahat ang nagawa niyan. Oh. 'Di ba? Madaming trabaho, madaming siguro yung economy natin sa paggawa ng sasakyan maganda. Yung pangangailangan natin katulad ng problema natin dito sa modernization program na pinatutupad ng ating gobyerno ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kung tayo noon meron na tayong mga kababayan natin nakakapag-develop na ng mga sasakyan, nakakagawa na, wala tayong problema ngayon. Oh, hindi tayo nag-i-import ng mga sasakyan. Kayang-kaya naman ng mga Pilipino yan eh. Madami tayong matatalinong inventor na minsan hindi napapakinabangan ng ating gobyerno, pumupunta sa ibang bansa at doon ibinebenta yung kanilang mga invento. Dahil nga kulang sa suporta. So dapat siguro yan ang tinututukan ng ating gobyerno, yung mga ganyang proyekto. Nakakalungkot isipin nyo, nag-import tayo noon tapos back to zero tayo ngayon nag-export na pala tayo noon panahon na yun. 1995 nag-export tayo ng bigas sa mga kalapit bansa natin. Pero ano nangyari nga, 'di ba? Baligtad. O tayo yung nag-import ngayon, tayo yung nagpakakaproblema sa bigas ngayon. Sino nakikinabang? Minsan nakikinabang diyan mga importer. Ang laki nung budget ng Department of Agriculture ngayon, 30 billion. Sana magamit 'yan do sa pagpapaunlad ng ating mga magsasaka, Sana magamit lahat at hindi mapunta lang sa bulsa ng kung sino-sino. Magandang umaga kay Madam Ana Lorraine M. Gutierrez, magandang tanghali. Tanghali na pala, hindi umaga, nakikinig siya sa atin ngayong oras na ito. Para naman po sa mga empleyado po natin sa gobyerno, na-approve na po ng Pangulong Marcos yung 20,000 bonus daw. So, masaya ang Pasko naman ito. Basahin po natin yung detalye. Magbibigay ng Service Recognition Incentive o SRI si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga empleyado ng gobyerno. Nakasaad sa Administrative Order Number 12 ang one-time grant na 20,000 bawat empleyado sa Executive Department. Kwalipikadong makakatanggap ng SRI ang mga civilian personnel sa national government agencies.
Saklaw ang nasa state university and colleges, government-owned or controlled corporation, regular, contractual o casual employees, mga miyembro ng AFP, PNP, BFD at BGMP. Pasok din sa SRI grant ang mga personnel mula sa Bucor, Philippine Coast Guard at National Mapping and Resource Information Authority, mga empleyado ng Kongreso, Hudikatura, Office of the Ombudsman at Constitutional Offices. Maaari ring makatanggap ng SRI ang mga empleyado sa mga local government units kabilang na sa mga barangay, depende sa financial capability ng LGU at subject sa limitasyon ng kanilang budget. Ang 20,000 SRI ay binibigay sa mga empleyado na may regular, contractual o casual na posisyon. Nasa serbisyo pa rin ng gobyerno hanggang Nobyembre 30, 2023. Ayun, So, talagang masaya yung mga taga-gobyerno magkakaroon ng bonus na 20,000. Permado na pala ito ng ating pangulo. Lahat. Hindi ka lang natin kung ito ay kasama dito yung nasa mga probinsya. Kasama pala dito yung sa mga barangay pero depende yata yan doon sa area ninyo kung magkano yung magiging bonus nyo. O kasama na rin yung kaya mga ghost employee kasama din kaya dyan sa mabibigyan ng bonus diyan sa Provincial Hospital sa Oriental Mindoro Provincial Hospital balita ko hanggang ngayon hindi pa rin daw sumusweldo ang mga empleyado diyan hindi lang natin lahat. Kasi ang laging naiiwan diyan, yung mga maliliit na empleyado, yung mga job order, laging delay ang sweldo ng mga yan. Mas nauuna po yata yung mga regular na empleyado. At saka yung sa PhilHealth nila, hanggang ngayon hindi pa rin yata bibigay yung mga benefits sila. Ibigay nyo na, bigay nyo na po bago magpasko para mapakinabangan nila yan. At yung iba diyan talagang nakapanghutang na. Magbabayad din naman yung mga yan, ng kanilang mga inutang. Sana mapakinabangan nila. Yan naman po ay pinagtrabahuhan nila at ang alam ko naka-budget naman po yan. May budget naman po para diyan sa mga sweldo ng mga yan, mga benefits ng mga yan. Hindi nga lang natin alam kung makakatanggap din ng bonus itong mga casual O yung regular sigurado diyan may mga bonus. Diyan sa Ormeco. Magkano naman kaya ang bonus ng mga mga empleyado diyan? Minsan nabalita lalaki ng bonus ng mga yan sana sana lahat na nabibigyan ng bonus pari-parehas. Walang nadidelay Pati yung mga magwawalis na diyan sa palengke, sa city government, yung dating na-delay, sana wag nang ma-delay. At alam ko magbabalangkasan naman kayo ng annual budget nyo. Sana naman para hindi magkagulo yung seswelduhin ng lahat ng empleyado mapa job order isama nyo na diyan sa annual budget nyo para hindi na po kayo nagkakagulo diyan sa supplemental budget. Sa usapin naman po ng pamasahe sa barko, madami mag-uuwian tayong kababayan, tipak-tipak na naman ang kikitain nitong itong mga shipping company isipin nyo, pamura na ng pamura ang diesel natin. Hanggang ngayon, wala yatang plano magbaba ng pamasahe itong mga ito. Nananawagan tayo sa lahat ng kinaukulan dito, sino po ang pwedeng makipag-usap sa mga shipping company para naman mapag-aralan. Mukhang napapagsamantalahan na yung ating mga kababayan diyan sa pamasahe mababa na Yan na may tinaas niyo nung panahon ng pandemic. Siguro pwede nga pagbigyan kayo ng panahon na yan na mataas yan. Pamasahe. Pero sa ngayon naman po, ay pababa na rin ang diesel. Malaki na binababa nitong diesel. Sana naman pag-aralan nyo rin may baba yung inyong pamasahe. Para naman, po, kasi hindi lang naman yung mga kababayan natin ang nahihirapan dyan. Yung mga, talagang tinatamaan diyan sa pamasahe diyan, yung ating mga maliliit na kababayan. Yung mga negosyante, hindi naman, apektado yan. Kasi yung kanilang mga produktong galing Maynila, tinataas din naman nila. So pinapatong yan doon sa ating mga maliliit na na consumer. Yung mga gulay na galing pa diyan sa kabila, yung mga produktong galing pa diyan sa kabila na talagang ibinabayad sa pamasahe, ay naipapatong po yan doon sa presyo na binibili ng ating mga kababayan. Kaya dapat siguro ito tingnan Tingnan itong problemang ito na baka pwedeng pag-aralan. Pwedeng pag-aralan na sana ibaba na. Dahil malaki na yung binaba ng ating diesel baka naman may nangungumisyon na diyan sa sa pamasahe na yan kaya hindi maibabayan.
Diyan sa provincial hospital po ay yung sinasabi may libreng dialysis, kaya lang ang alam ko ay hindi pa yata, wala pa. Baka kayo pumunta diyan ay hindi po yata nagsisimula yung dialysis center diyan. Pero yan naman pong dialysis ay libre din kahit sa private hospital ay libre din po yan. Basta po kayo ay miyembro ng PhilHealth. Pwede po kayong pumunta sa mga private hospital. Yung pong pagkakaalam ko diyan ay libre din yan. Dahil yan ay national program po ng PhilHealth yan eh. Yung libreng dialysis. Kaya pwede pong gamitin yan. Kung hindi pa rin naman po nagsisimula dyan sa provincial hospital dahil may mga inaayos pa po yatang permit yan. Yung ating mga private hospital ay kung po yan. Tumatanggap po yan dahil nga dun sa programa ng national, yung PhilHealth ay meron pong ang alam ko dati merong bilang niya sa loob ng isang taon, meron kang magagamit na kung bilang 24 30 kung ilang beses na dialysis yung libre sa iyo. Magagamit niyo po yan. At yan po ay programa ng national. At sana mabuksan na yung sa provincial hospital. Mabuksan na. At ang balita ko naman approve na yung permit niyan eh. At anytime daw mag-uumpisa yan. Malaking tulong po yan do sa ating mga kababayan. Pero yung pa rin ang isang problema diyan dahil may nakausap pa rin tayong mga medrep na talagang napakalaki pa rin ng utang ng provincial hospital sa mga gamot. May mga company pa rin hindi nababayaran hanggang ngayon. Kaya siguro hindi makakuha itong mga ito at makakuha ng gamot sa mga dating kinunan. Siyempre, kailangan magbayad muna. Sana mabayaran, para naman yung gamot mapunan diyan sa atin sa provincial hospital, hindi na bibili pa sa mga pribadong butika. Yung palang MRI daw diyan, CT scan. Nai-text sa atin ng ilang ating kababayan na naging pasyente diyan, mukhang sira at hanggang hindi pa yata na gagawa. Sana magawa ito at malaking tulong ito doon sa mga kababayan nating na-aksidente, na-stroke. Dahil ipupunta sa private, napakamahal pong magpa-CT scan. Sana bigyan ng pansin o tuon yung problema diyan sa mga equipment na talagang mahalagang ginagamit diyan sa Oriental Mindoro Provincial Hospital. Ngayon pong magpapasko, talagang nauso po yung pailaw. Kung makikita nyo sa lahat ng bayan, ang gaganda po ng pailaw. At nakakatuwa po, tingnan. Pero sana pagtuunan nila ng pansin din yung kabuhayan ng ating mga kababayan. Hindi lang po sana yung mapapasaya natin sila. Ang problema, mapapasaya natin yan ngayong Paskong ito. Pero pagkaraan yan, babalik po tayo sa normal na buhay na talagang mahirap po yung buhay nating babayan. Sana po pag-isipan yung trabaho. Trabahong ibibigay sa atin ating mga babayan. Huwag natin panatiling umaasa doon sa mga purpose, yung mga tupad, yung mga ayuda. Ang kailangan po natin ay bigyan sila ng trabaho pang matagalan kasi yan po pangmadali lang yan eh. At hindi po hindi po dapat umaasa na laging yan na lang ang binabantayan ng ating kababayan, yung pagbibigay ng mga ayuda. Mas maganda po kung trabaho ibibigay sa mga yan, mag-create tayo ng mga livelihood program. Merong pera may naibibigay naman, di ba? Diyan sa purpose, merong ang laki ng budget niyan. Kung may mga livelihood program tayong ginagawa sa bawat barangay, bukod diyan sa purpose, pang-ayuda yan, kikita pa sila. Mas maganda po yun. Talagang meron po silang aasahan pang araw-araw. Napakamahal din po na bilihin ngayon, di ba? Kita nyo, magpapasko, magkano sibuyas ngayon? Sibuyas, gulay, isda, ang mamahal po. At ang inaasahan syempre natin kababayan din, yung kanilang mga bonus. Sana pagkalipas po ng Paskong ito, magkaisip ng ating
mga mayor, local government dito sa sa probinsya na magkaroon ng programa talaga pagdating sa agrikultura. Ano? Kung bawat bayan merong itinatanim na isang variety, kumbaga gulay. O bawat bayan meron sila sibuyas, at least dito mumura yung produkto ng agrikultura eh. Pwede pa tayo mag-supply sa ibang lugar, yung sa mga kalapit probinsya natin. Pwede na tayo mag-supply. At napakaganda po niyan. Ang dami po nating tinutulungan kababayan, 'di ba? Mayroong yung mga purpose gamitin po natin. Turuan po nating magkaroon po tayo ng mga lupang tataniman. Ang daming nakatiwang na lupa dito sa atin. Bakit hindi natin hiramin yung mga lupa na yan para matamna ng mga kung ano-anong gulay. Tapos magtayo tayo dito ng isang bagsakan ng gulay, parang sa Baguio. Doon pupunta yung mga mamimili ng gulay na mas mura. Ay pati siguro mga turista pagka dumaan sa ganyan, mamimili rin pag nakita nilang mura yung mga gulay eh. Maganda pong pagkakitaan. At sa tingin ko, diyan dapat mag-focus Napakaganda po ng mga lupain ng Oriental Mindoro. Maganda po ang patubig, maganda ang lupa. Siguro dapat mag-concentrate tayo dyan sa agrikultura. At syempre may budget ang Department of Agriculture ngayon, malaki. Nasa 30 billion. Ito yung sinasabi ni Congressman Arnan Panaligan na dinagdagan na yung budget ng Department of Agriculture. Dating 15 billion, ngayon nasa 30 billion, halos doble na. Doble na talaga yung idinagdag dito. Kaya pwede tayong tulungan ngayon ng Department of Agriculture sa usapin po ng agrikultura. Ang problema po sa atin ngayon ultimo po yung mga talong natin, yung mga simpleng gulay. Sa kabila po nanggagaling dahil mayroon man po nanggagaling dito sa atin, kulang na kulang po. Kulang na kulang. Yung mga iba galing pa po sa Maynila yan. Isipin nyo, yung chop suey, pagka bumili kayo dito sa mga restaurant, halos wala nang laman na broccoli at saka mga cauliflower. Mahal po yung mga gulay na yan kung nakakapagtanim po tayo diyan, siguro naman, pwede magtanim diyan sa mga kabundukan. Turuan natin yung ating mga kapatid na mangyan diyan, yung mga lugar na malalamig diyan sa parte ng ng bundok, baka pwedeng taniman niya para sa Baguio. Di ba? Yung mga carrots. Pagka tumubo dyan, nakuha natin yung technology na parami natin yan. Magiging taga-supply tayo sa Manila. Mas malapit ng Mindoro kaysa sa Baguio. Madami tayong madadala yung mga produkto diyan. At mas mumura yung mga bilihin dito sa atin. Makakapagbigay pa tayo ng mga trabaho sa ating mga kababayan. Papalapit talaga ang Pasko, Marami ng kasayahang makikita tayo ngayon diyan. Diyan sa parte ng Kaminmil, meron diyang mga peryahan. Hindi ko lang alam kung anong mga rides ang naandyan ngayon sa parte ng Kaminmil. Hanggang piyesta na po 'yan. Ayang mga nakapwesto diyan. Bukod po doon, pagka kayo pumasyal diyan sa parte pamula Kalapan hanggang south na po yan, makikita nyo yung bawat munisipyo, talaga napakaganda pong ginawa nilang mga pailaw doon sa kanilang munisipyo. Sa isang banda, talagang makikita mo maganda. Kaya lang yung iba, parang nanghihinayang, dahil ang laking gastos po niyan sa kuryente, yung pag-maintain po ng mga ilaw na yan. Yung iba, natutuwa, yung iba, nanghihinayang. Sana kaya lang parte po yan ng selebrasyon yung pagarbuhan. Pero dapat talaga kung nakakapagpagarbo tayo ng ganyan, sana maisip natin yung trabaho naman maibigay natin sa ating mga babayan. Hindi yung puro ayuda na lang po yung binibigay natin.
Hoy, palengke po. Ang dami po nagkakaroon sa palengke ha. Talagang medyo masikip po yung palengke ngayon ha. Tinayon pa po ng mga tiyanggi-tiyanggi diyan. Hindi natin alam kung tama ba yung ginawa diyan sa Calapan Public Market. Aba, meron ng tiyanggi, pinapardahan pa rin ng mga sasakyan yung gilid. Kaya pagbisang bulbul na lalo ang trapiko diyan sa ating palengke. Parang nawala yung kaayusan. Bagamat may nandiyan yung mga TMO, inaayos, ay minsan ay talagang hindi maiwasan napakalit na po nung daan. Kasi nga meron na pong tiyangge, meron pang paparada doon sa gilid nila, meron pa doon sa kabila nagdo-double parking. Nakakaawa din naman yung ating mga TMO diyan sa pagsasaway dahil minsan napapaaway po sila pagka pinapaalis yung mga yan. Mali naman sila at nakaharang sila. Sila pa po yung matitigas ang ulo. Minsan mga red plate pa nga nakaparada diyan sa mga lugar na yan. Kung sino pa yung mga red plate, sila pa po yung naging obstruction ng kalsada diyan sa lugar na yan. Kahit damihan mo yan ng TMO, naandyan may mga naka-duty diyan. Pagka talagang may matitigas ang ulo, may mga pasaway diyan, ay mapapaaway laang yung ating mga TMO diyan. Napuna rin natin yung ibang mag-i-study yan bumababa na rin paghapon. Wala namang sumasaway. Katuwiran nila yung iba nga nakakababa may mga pwesto diyan sana sila makababa din, magbabayad naman din daw naman sila ang tanong, kailan kaya maayos yung problema ng ating mga mag-isda diyan, yung mga nakapwesto, yung problemang dinulog nila nung nakaraang mga ilang buwan na hanggang ngayon wala pa pong wala pang solusyon na nagaganap. Ang tanong, kailan daw po magkakaroon ng kalutasan yung problema, lalong-lalo na yung escalator na hanggang ngayon po yata ay walang budget. Hindi kasama yata doon sa binadgetan yan yung pagpaparepair niyang escalator na yan. Ang sabi ay dahil daw malaki yung maintenance niyan, pero kumikita naman yung palengke natin, di ba? Yung ating yung ating parking diyan, malaking kinikita ng parking mayayang alis at dating nung mga sasakyan diyan. Hindi lang natin alam kung anong pinagagamitan ng mga yan, ng mga parking yan. Yun ngayon malaki ang kinikita ng Calapan Public Market dahil yung mga tiyanggi-tiyanggi diyan, merong may renta yan 2.5 per meter yan at ang pinakamababa diyan ay 2 metrong kukunin mo, kaya 5,000. Bukod pa yung babayad daw diyan, sa kuryente at yung paniningil ng mga barangay na 20 pesos araw-araw. So malaki ang kinikita diyan ngayon sa Calapan Public Market. Okay, wala na po ulit tayong oras Muli magbabalik tayo sa Biyernes ganito ring oras. At sa lahat po bumabati tayo ng maligayang Pasko sa lahat Muli po, Sandy Soriano inyong nakasama. Ayun, batiin ko lang pala si Paring Mara, kahit pahuli na. Puro impra daw. Ang agri, kinalimutan na. Totoo naman yun Dapat bawasan natin bawasan na natin yung impra. Ang asikosohin naman natin, yung kabuhayan, yung agrikultura natin, para sa ating mga kababayan.